Bumuo na ng Task Force kontra Fake News ang COMELEC para labanan ang pagkalat ng maling impormasyon sa darating na 2025 midterm elections. At kasabay niyan, mas pinaigting na rin ng komisyon ang registration para mas maraming kabataan ang makaboto. Nagbabalik si Mon Gualvez. Hindi bababa sa 1,000 estudyante ang dumagsa sa ikalawang araw ng voter registration ng COMELEC sa Bukidnon. Kung kahapon, mga katutubo ang dinayo, kanina, puro senior high school students naman ang pinarehistro nila. Isa sa mga pumila, ang grade 11 student na si Ana Marie na taga Malay-Balay, Bukidnon. Setyembre pa siya, magdi-18, kasabay ng deadline ng pagpaparehistro. Kaya sinamantala na niya magpatala ngayong araw para hindi ma-hassle. Lahat naman tayo may karapatang para makaboto na kailangan natin mag-decision wise kung sino ang mamumuno. Gaya ng ginawa kahapon, isinabay na rin sa registration ng voter education ng COMELEC. In-announce din nila ang binuong task force kontra fake news para sa darating na halalan. Para mabawasan natin yung mga lumalaganap na kung ano-anong at sari-saring mga mali-maling mga impormasyon na pinalalaganap dito sa Meta or Facebook. Katulad ng mga batuhan ng putik, si Juan de la Cruz ba ay totoong magnanakaw? Ito, mahilig mag-vote by. Yung mga ganong aligasyon. Babala ng COMELEC, hindi makakalusot sa kanila kahit ang mga troll dahil hahantingin nila ang mga gumagawa ng dummy o fake account para manira at magkalat ng fake news sa social media. Kahit nagtatago sa ibang pangalan at nag-iimpostor na siya ay si Juan de la Cruz, madali yung matrace na ng ating DICT. Sa Abril, nakatakdang formal inunsad ng COMELEC ang Task Force kontra Fake News. Ang kaibahan lang doon ito sa iba't ibang may kaparehong kampanya, bukod sa mga ahensya ng pamahalaan, nakuha na rin daw ng COMELEC ang suporta ng iba't ibang mga tech companies na nagpapatakbo sa mga social media platforms. Target tapusin ng COMELEC ngayong buwan ang operational plan para rito. Kasama sa ilalabas nila ang mga posibleng kaharaping kaso at parusa ng mga mahuhuling violators ng Task Force. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.